May mga pagkakataon sa buhay ng isang tao na kailangan natin ng espiritual na tulong o espiritual na gamutan. Dahil minsan, ang mga nararamdaman nating sakit sa katawan ay dulot ito ng pagkapit ng isang masamang nilalang o espiritu. Nangyayari ito kung ang espiritu na yon ay may otoridad sa atin. Kakulangan sa pagdarasal o di kaya naman pagbibigay pahintulot ng isang espiritu na ito'y kumapit sa atin. Mga migs, kailangan nyo pa rin mag-ingat sa mga pinupuntahan nyong mga faith healer. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay mga legit yung napupuntahan nyo. Yung iba, ang hangad lang ay pera. Kahit hindi naman espiritual ang sakit ninyo, kahit physical, sasabihin sa inyo na nakulam ka, tatakutin ka nila para magpasapi ka sa kanilang dinadasalang espiritu. Ang totoong espiritual na sakit ay naiibsan sa pamamagitan ng dasal. So kapag kayo ay nagdarasal at ang iniindan yung sakit ay humuhupa, tapos bumabalik na naman pagkatapos nyong magdasal, ibig sabihin nun may malaking posibilidad na ang sakit nyo ay espiritual. Kung meron diagnosis ang doktor sa inyong sakit, may malaking posibilidad din na ito ay physical at hindi espiritual. At maaari din na ito ay sinakyan ng espiritual na sakit. Kasi yung mga masasamang elemento o negative entity ay kumakain niya ng negatibong enerhiya na inilalabas ng ating katawan dahil sa ating physical na sakit. Huwag kayong maniwala sa ibang albularyo na sinasabihan kayo na huwag pumunta sa doktor. Kalokohan po yan. Yan po ay kasamaan. Pagiging swapang yan. Ayaw nilang papuntahin sa doktor kasi ayaw nilang ma-diagnose at ma-booking na physical pala yung sakit. Walang masama po na habang iniinom nyo ang medisina na bigay ng doktor, ay nagkakaroon din kayo ng deliverance prayer or spiritual healing. Mga migs, ito yung tandaan nyo ha. Pag sinabi ng isang albularyo na hindi ko kaya, masyadong malakas ang mangkukulam, dalawa lang ibig sabihin yan. Either sa fallen angel ang kanyang kapangyarihan, kasi by hierarchy yan sila, o sabihin natin demonyo o elementals o anong klaseng spirits. Kasi hierarchy yan. So, isa yon sa mga dahilan. Ang pangalawang dahilan, physical talaga ang sakit noon at niloloko lang kayo, pinapaasa kayo. Ang nakakagamot talaga sa inyo ay ang doktor. So, paano ba yan nangyayari? Kasi po, yung mga masasamang espiritu, kumakapit yan. So, hindi sa lahat ng pagkakataon ha. Kasi, for example, ganito. Masakit yung paa mo, namamaga. Maaring doon ay sinumpa ng isang elemento. Sabihin natin, duwende. Kung hindi naman sinumpa, siya mismo ay kumakapit doon. So, mas delikado yung pagkapit. It's because yan po ay punta na sa possession. So, para sa atin, sa ating mga mata, o sa ikatlong mata, o sa ating utak, yun ay kapit lamang. Pero sa kanilang dimension, iba na yun. Parang namamahay na sila doon, na ginagawa na sila doon sa loob ng katawan mo. It's because iba yung dimension nila compare sa ating dimension. Kaya nagkakaroon ng alter o na-alter yung flow of energy. Kaya namamaga doon. Napapaalis ba yan? Of course, napapaalis yan. Depende na yan sa deity na sinasambahan mo. So, isa sa mga most powerful na mga arahants o most powerful na mga deity, syempre, si Yeshua. So, hingin mo ang kanyang tulong, ipagdasal mo na bumaba ang kanyang presensya at mapapaalis yun. So, kung kayo naman ay iba yung mga paniniwala, so pwede kayo tumawag sa Diyos na sinasambahan nyo. Kung kayo naman ay Buddhist, pwede nyo tawagin si Taoisuan, gano'n, para to banish those evil spirit. Kasi po, yung mga deity na yon is align sila sa Buddhism o align sila sa kabutihan. So, hindi sila tulad ng ibang deity na pwedeng masama, pwedeng mabait. For example, yung Infinito Diyos.
Alam nyo ba, isa sa mga pangkukulam o pagbibigay ng sakit, letter S yung orasyon. Kailangan mong debosyonan ang infinito Diyos para mapaandar yon. Tapos sinusunod mo, sabihin mo letter S yung orasyon, isunod mo ang kanyang pangalan na LM, tapos iihip mo sa manika. Pagbibigay yon ng sakit. So kung purong kabutihan yan, yung dinadasalan nila ng mga okultista na Pilipino, so bakit may ganon? So example lang yan mga migs, pwede silang kumapit sa braso, so namamaga yung braso, pwede silang kumapit sa anumang bahagi ng iyong katawan. Tapos nadidistract ang flow of energy sa bahagi ng iyong katawan. So iba rin yung sumpa, kasi yung sumpa, tinatapunan ka ng sidekick energy ng isang elemento o ng isang tao na may malakas na sidekick ability. So yun yung sisira sa parte ng katawan mo na mahina. Hindi din sa lahat ng pagkakataon ay doon sila kumakapit kung saan-saan lang. May mga pagkakataon mga migs na yung mga masasamang espiritu na yun kumakapit kung saan may masakit na physical. Tulad ng ganito mga migs. Ikaw ay may sakit na arthritis. Tapos yung parte na yun ng katawan, nag-i-emit yung negative energy. Kasi painful yun eh. So, yung ibang espiritu, ginagawa yung pagkain, yung negative energy na nandoon. So, kumakapit sila doon, kaya mas lalong lumalala. So, pag natanggal man yung espiritu doon, hindi ibig sabihin natanggal din yung arthritis sa katawan mo. Kailangan mo pa rin ng physical na gamot. So, wala pong masama na ipagsabay mo yung reseta ng doktor at yung spiritual healing. So, pag may nagsabi sa'yo na huwag papuntahin sa ospital, kalokohan yan. May mga pagkakataon din na yung mga tao ay nagiging mahina. It's because maraming test doon sa ospital. Kinukunan ka ng dugo. Maraming ganon. Depende na yan sa pagkakataon. Pero as much as possible mga migs, kahit initial na check-up lang, ang kailangan talaga dyan mga migs ay exorcism, expulsion, pagpapalabas sa katawan mo. Either sa pamagitan ng pagdighay o sa pagsuka, ganun mga migs. Kalokohan yung pagpagpagpag lang, alisin mo yung sakit, alisin mo yung sakit. Kalokohan. Papagpagin lang, alisin mo yung sakit, alisin mo. Hindi yan totoo. Exorcism or expulsion or deliverance prayer, paaalisin yun. Pagpag lang, kulang. Kinapitan ka ng masamang espiritu. Tapos, pagpagin mo lang, aalis ba yan? Hindi, it's because nakakapit na yon. Kailangan yun ng enerhiya. Enerhiya yung hinihigop niya. So, dapat punong-puno ka ng enerhiya na salungat sa enerhiya na hinihigop niya. So, kailangan mo ng positibong enerhiya para mapaalis yun, napadetach yun. Para yung linta, mga migs. Natatanggal mo ba yung linta sa pagpag lang? Hindi. Pinapasuan niya ng sigarilyo eh. So, ganyan mga migs. Kaya mag-ingat pa rin kayo sa pagpunta ng mga faith healers. Much better na kung kayo ay may relihiyon na sinusunod. So, gawin nyo yung basis. So, doon kayo humingi ng tulong. Magpa-pre-over kayo at hindi yan basta-basta nawawala mga migs. Ang problema kasi sa Pinoy, naniniwala sila sa mga ipit-ipit, sa mga kuhan kasi gusto nila ng instant na mawawala kaagad, maalis kaagad. Walang ganun. Katang isip lang yun. So, mahaba-haba talagang gamutan yan. Kaya nga tinatawag na spiritual warfare. It's because gera yan. Spiritual na gera. Kaya mga migs, 2026 na. Gamitin na dito. So, I hope nakuha niyo yung point. So, kita-kits tayo on the next topic. Thank you.